Minsan ba parang ang dali mong maapektuhan? May konting mali lang sa araw mo, buo na agad ang inis mo. May nagsabi lang ng masakit, gulo na agad ang isip mo. Kung ganito ka rin, baka panahon na para matutunan mo ang pananaw ng mga Stoic. Hindi para maging manhid, kundi para matutong maging matatag kahit anong mangyari. Sa video na to, pag-uusapan natin ang 12 sekreto ng Stoic para walang makakaapekto sa'yo. Number 1, kontrolin mo ang kaya mong kontrolin. Alam mo yung pakiramdam na parang lahat ng tao sa paligid mo may sinasabi, may kumukontra sa'yo, may nagmamasid, may nang-aasar, at kahit hindi mo naman kasalanan, parang lagi ka nalang kailangang magpaliwanag. Minsan naman, hindi tao ang kalaban, kundi sarili mo. Yung mga moment na kahit gusto mo maging kalmado, napapasigaw ka pa rin, napapaisip ka ng sobra, o napapagalit sa mga bagay na hindi mo naman kayang kontrolin. Tapos kapag tahimik ka na, saka mo marirealize, bakit ako nagpapaapekto? Bakit ganon? Parang isang salita lang ng iba, gumuho na agad yung araw ko. Kung nararamdaman mo yan, normal ka. Lahat tayo, at some point, dumaan dyan. Pero may mga tao na kahit anong gulo, insulto, o pagkatalo, nananatiling kalmado. Hindi dahil manhid sila, kundi dahil sanay na silang hindi magpaapekto sa mga bagay na wala sa kontrol nila. Yan ang tinatawag na Stoic mindset. Isa itong disiplina ng isip na natutunan pa noong panahon ng mga sinaunang pilosopo. Pero hanggang ngayon, sobrang relevant pa rin. Kasi sa panahon natin ngayon, ang pinakamatinding kalaban mo ay hindi yung nasa labas, kundi yung nasa loob mo. Ang Stoicism ay hindi tungkol sa pagiging cold o walang emosyon. Hindi rin ito tungkol sa pagpapanggap na okay ka kahit hindi. Ang Stoicism ay tungkol sa pagpili kung ano lang ang bibigyan mo ng kapangyarihan, kung kanino mo pahihintulutang sirain ang araw mo, at kung ano lang ang dapat mong pagtuunan ng isip at lakas. Kasi kung tutuusin, madalas hindi naman talaga ang sitwasyon ang nagpapahirap sa atin, kundi kung paano tayo mag-react. Isipin mo, may dalawang taong pareho ang pinagdaanan, pero magkaiba ang pananaw nila. Yung isa, sinira ng problema. Yung isa, pinatatag ng parehong problema. Parehong realidad, pero magkaibang reaksyon. Kaya ito ang dahilan kung bakit ginawa ko ang video to. Dahil pag-uusapan natin kung paano maging matatag kahit problemado ka. Kung paano mo mababago, hindi ang mundo, kundi ang sarili mong pananaw sa mundo. Kung paano ka magiging kalmado, matatag, at hindi basta-basta natitinag kahit gaano kagulo ang paligid mo. Ang mga Stoic ay may mga prinsipyo. At kung matutunan mo itong mga sekreto nila, unti-unti mong mapapansin, hindi ka na basta naaapektuhan. Hindi dahil tumigas ka, kundi dahil natutunan mong piliin ang kapayapaan kaysa sa kaguluhan. Number 2, piliin mo ang reaksyon mo. Yan ang isa sa pinakamakapangyarihang prinsipyo ng pagiging Stoic. At isa rin ito sa pinakamahirap gawin sa totoong buhay. Kasi aminin natin, madali lang magsabi ng kalma lang. Pero kapag may sumigaw sa'yo, may umalipusta, o may nang-iinsulto, natural na mag-init ang ulo mo. Parang automatic, parang gusto mong sumagot, parang gusto mong gumanti, o iparamdam sa kanila na hindi ka basta-basta. Pero dito papasok ang disiplina ng Stoic. Ang Stoic, bago pa man mag-react, humihinto, humihinga. Tinitingnan muna kung sulit bang ubusin ang lakas sa sagot o sa galit. Dahil alam niya, hindi mo kontrolado ang ginagawa ng iba, pero kontrolado mo kung paano ka tutugon. Isipin mo to, may nagsabi sa'yo ng masakit. Dalawa lang naman ang pwedeng mangyari. Una, totoo yung sinabi niya. Kung totoo, edi may matutunan ka. Pangalawa, kung hindi totoo, edi bakit maapektuhan ka? Bakit mo hahayaang sirain ng kasinungalingan ang kapayapaan mo? Kaya sabi ni Marcus Aurelius, kung ang isang tao ay nakasakit sa'yo, alalahanin na baka hindi niya alam kung ano ang tama. Kaya imbis na magalit, maawa ka. Imbis na gumanti, umunawa ka. Kasi ganito yan, bawat beses na pinipili mong magalit, binibigay mo sa ibang tao ang remote control ng emosyon mo. Isang pindot lang nila, nagagalit ka na. Isang salita lang, buo na ang araw mong sira. Pero kung marunong kang pumili ng reaksyon, ikaw ang may hawak ng remote. Ikaw ang may kapangyarihang sabihin, hindi ako magpapadala. Halimbawa, may nag-cut sa'yo sa traffic. Karaniwan, instant galit yan. Di ba? Pero tanungin mong sarili mo,
Kung magagalit ako, magiging mas mabilis ba ang biyahe ko? Hindi. Kung sisigaw ako, mababawasan ba ang init ng ulo ko? Hindi rin. So bakit mo papayagan na sirain ng isang estranghero ang mood mo buong araw? Ang stoic ay hindi robot. Hindi siya walang nararamdaman. Nararamdaman din niya ang inis, ang sakit, ang pagkadismaya. Pero pinili niyang huwag magpatalo. Kasi alam niyang kapag nagpadala siya sa bugso ng emosyon, nawawala ang kalinawan ng isip. At yung isang maling sagot, isang impulsive na galaw, pwedeng sumira ng relasyon, trabaho o reputasyon. Piliin mong maging kalmado kahit may dahilan para sumabog. Hindi dahil duwag ka, kundi dahil malakas ka. Mas mahirap kontrolin ang sarili kaysa sumigaw sa iba. At kapag natutunan mong piliin ang reaksyon mo, makikita mong kahit gaano kagulo ang mundo, may isang bagay na hindi nila kayang galawin. Ang kapayapaan sa loob mo. Number 3, huwag mong bigyan ng kapangyarihan ang opinyon ng iba. Madaling sabihin, mahirap gawin. Kasi mula pagkabata, tinuruan tayong magpasikat. Tinuruan tayong mag-approve. Tinuruan tayong magustuhan ng lahat. Kaya kapag may nagsabing, ang yabang mo, ang pangit ng ginawa mo, parang tinatamaan ka sa loob kahit hindi mo naman sila kilala. Pero ito ang totoo. Kapag hinayaan mong maapektuhan ka ng opinyon ng iba, ibinibigay mo sa kanila ang remote control ng emosyon mo. Sila ang may hawak kung kailan ka sasaya o malulungkot, kung kailan ka tatahimik o magagalit. At isipin mo, bakit mo ipinapahawak sa ibang tao ang mood mo kung kaya mo naman itong kontrolin? Tingnan mo to, may araw na confident ka. Okay ang araw mo. Tapos may nag-comment lang ng corny ka. Ang yabang mo. Biglang gumuho ang loob mo. Hindi dahil totoo yung sinabi nila, kundi dahil pinaniniwalaan mo. Ang kapangyarihan ng opinyon ng iba ay galing sa pagtanggap mo rito. Kung hindi mo ito papansinin, wala itong lakas. Ang mga stoic, hindi sila nagpapadala sa mga salitang walang halaga. Para sa kanila, ang opinyon ay parang hangin. Maririnig mo, mararamdaman mo, pero hindi mo kailangang dalhin sa loob mo. Kasi kapag tinanggap mo lahat ng sinasabi ng mundo, mauubos ka. Hindi mo pwedeng i-please ang lahat at hindi mo rin kailangang gawin yun. Isipin mo ang isang puno. Kapag may dumaan na bagyo, hindi niya pinapansin ang bawat patak ng ulan o hampas ng hangin. Ang ginagawa niya, nanatili siyang nakaugat. Ganon din dapat ikaw. Matibay sa prinsipyo, hindi basta natitinag ng mga salita. Kung may pumuri sa'yo, tanggapin mo na may pasasalamat. Pero huwag kang malunod sa papuri. Kung may bumatikos, pakinggan mo kung may katotohanan. Pero huwag mong hayaang kainin ka ng galit o lungkot. Ang mahalaga, alam mo kung sino ka, kahit anong sabihin ng iba. Kasi minsan, hindi naman talaga ikaw ang issue. Sila ang may issue sa buhay nila. Yung taong harsh mag-comment, baka insecure. Yung taong naninira, baka inggit. At kung apektado ka pa rin, ibig sabihin, binigyan mo pa rin sila ng access sa loob mo. Huwag mong hayaang mangyari yon. Ang stoic mindset ay ganito. Kung totoo, tatanggapin ko. Kung hindi, itatapon ko. Hindi mo kailangang patunayan ang sarili mo sa lahat ng tao. Ang tanging dapat mong patunayan ay sa sarili mo. Na kahit anong sabihin ng iba, kaya mong manatiling kalmado, buo at totoo. Dahil sa huli, ang katahimikan ng isip mo ay mas mahalaga kaysa pansamantalang pag-aproba ng iba. Number 4, alalahanin na lilipas din ang lahat. Isang simpleng linya, pero kapag totoo mong naintindihan, kayang baguhin ang paraan ng pagtingin mo sa buhay. Kasi isipin mo, lahat ng nararamdaman mo ngayon, kahit gaano kasakit, kahit gaano kabigat, hindi yan permanente. Yung heartbreak na akala mo katapusan na ng mundo, lilipas yan. Yung takot na hindi mo alam kung makakabangon ka pa, lilipas din. Yung galit, yung lungkot, yung kaba, hindi yan mananatili. Pero ganun din yung saya, yung tagumpay, at yung mga sandaling parang ayaw mong matapos. Lahat dumadaan lang. Ganito mag-isip ang stoic. Hindi siya kumakapit sa kasiyahan at hindi rin siya nalulunod sa lungkot. Bakit? Kasi alam niyang parehong pansamantala lang. Kapag may magandang nangyayari, pinahahalagahan niya. Pero hindi siya nadadala ng sobrang tuwa. Kapag may masakit, tinatanggap niya. Pero hindi rin siya nabubuwal. Alam niya, ang bawat emosyon ay parang alon. Dumarating, bumabangon, bumabangga, tapos unti-unting humuhupa. Subukan mong balikan yung mga problema mo noon. Noong mga panahong akala mo hindi ka na makakaahon. Pero heto ka ngayon,
humihinga ka pa rin, lumalaban ka pa rin. Ibig sabihin, lahat pala talaga lilipas. At kung kaya mong lampasan yung mga dati mong bagyo, kaya mo ring lampasan yung nasa harap mo ngayon. Ang kagandahan ng pag-alala na lilipas din ang lahat ay nagkaroon ka ng panibagong pananaw. Kapag masaya ka, natututo kang magpasalamat habang nandyan pa. Kapag malungkot ka, natututo kang maging matiisin dahil alam mong may katapusan din ito. Wala nang sayang na emosyon. Wala nang sobrang kapit sa mga bagay na hindi mo naman kayang hawakan magpakailanman. Ang mga Stoic, sanay silang magpaalala sa sarili ng katotohanan ito araw-araw. Kasi sa ganitong mindset, hindi mo na hinahabol ang kontrol sa mundo. At doon mo mararamdaman yung tunay na kalayaan. Yung kalayaang maging kalmado kahit may gulo. Yung kalayaang ngumiti kahit may sakit. Yung kapayapaang galing sa pag-unawa na kahit anong mangyari, lilipas din lahat. Kaya kung may mabigat kang pinagdadaanan ngayon, huminga ka lang. Hindi mo kailangang ayusin agad ang lahat. Minsan, sapat na yung manatiling matatag habang hinihintay mong matapos ang unos. Dahil darating din yung araw na babalikan mo to at sasabihin mo sa sarili mo, salamat, hindi ako sumuko. Totoo pala, lilipas din talaga ang lahat. Number 5, huwag mong gawing personal ang lahat. Madaling sabihin, pero sa totoo lang, ito ang isa sa pinakamahirap na gawin. Kasi likas sa atin ang maging emotional, lalo na kapag may nasabi o nagawa ang ibang tao na parang tumatama diretso sa puso. Kapag may nag-criticize, parang insulto. Kapag may hindi pumansin, parang sinasadya. Kapag may hindi nag-reply, parang galit. Pero ang totoo, kadalasan, hindi naman tungkol sa'yo yon. Ang Stoic ay natutong maghiwalay ng dalawang bagay. Kung ano talaga ang nangyayari at kung paano niya ito tinitingnan. Halimbawa, may kaibigan kang hindi nag-message pabalik. Automatic ang isip mo, may problema ba kami? Galit ba siya sa akin? Pero kung titingnan mo ng malinaw, isa lang ang totoo. Hindi lang siya nag-reply. Lahat ng dagdag mong interpretasyon, gawa lang ng isip mo. Ang problema, kapag ginagawa mong personal ang lahat, nagiging sentro ka ng bawat kwento. Para bang lahat ng galaw ng mundo, umiikot sa'yo. Kaya kahit simpleng bagay, na-stress ka. Isang comment lang, napapaisip ka na kung may mali sa'yo. Pero isipin mo, baka pagod lang yung tao. Baka may sarili siyang pinagdadaanan. Baka wala talagang kinalaman sa'yo. Ang Stoic mindset ay nagtuturo na huwag agad maglagay ng kahulugan sa bawat aksyon ng iba. Kasi minsan, ang sakit na nararamdaman mo, hindi galing sa ginawa nila, kundi sa paano mo ito ini-interpret. Kung may hindi umayon sa'yo, hindi ibig sabihin na mali ka. Kung may hindi sumang-ayon, hindi ibig sabihin na gusto ka nilang saktan. Ang ibig lang sabihin nun, may kanya-kanyang pananaw ang bawat tao. At yun ang normal. Ang mga Stoic, kapag may nakasakit sa kanila, hindi agad sila nagre-react. Humihinga muna sila ng malalim at tinatanong ang sarili, talaga bang sinasadya niya ito? May kabuluhan ba na ubusin ko ang lakas ko sa isyong ito? At madalas, ang sagot ay hindi. Doon mo marirealize na sa sandaling hindi mo na ginagawang personal ang lahat, nagsisimula kang maging malaya. Kasi totoo, hindi mo kayang kontrolin ang galaw ng mga tao. Pero kaya mong kontrolin kung paano ka tumutugon. At kapag natutunan mong huwag magpa-apekto sa mga bagay na hindi naman talaga laban sa'yo, biglang gumagaan ang buhay. Kapag may hindi kaintindihan sa trabaho, sa pamilya, o sa social media, huwag agad mag-assume na para sa'yo yun. Minsan, may pinagdadaanan lang sila. Minsan, nadamay ka lang sa init ng ulo. Pero kung papatulan mo lahat, ikaw ang mapapagod. Ang Stoic ay parang bato sa gitna ng ulan. Binabasa, pero hindi tinatangay. Hindi dahil wala siyang nararamdaman, kundi dahil alam niyang hindi lahat ng patak ay kailangang pakiusapan. Sa sandaling matutunan mong huwag gawing personal ang lahat, mas tahimik ang isip mo. Mas makikita mo ang mundo ng malinaw. At mas mauunawaan mo na karamihan ng gulo sa buhay, hindi dahil sa ginawa ng iba, kundi sa reaksyon mo sa mga ginagawa nila. Kaya sa susunod na may nagsabi ng hindi mo gusto o may umasta ng malamig, huminga ka muna. Tanungin mo ang sarili mo, totoo bang laban to sa akin? O baka isip ko lang ang kalaban ko ngayon? Doon nagsisimula ang kapayapaan ng isang Stoic. Hindi sa pagkapanalo sa argumento, kundi sa pagpili ng hindi maapektuhan. Number 6, tanggapin mo ang realidad, hindi pantasya. Isa sa pinakamalaking sekreto ng Stoic mindset ay ang pagtanggap sa realidad. Hindi sa kung ano ang gusto mo lang na mangyari,
Madalas kasi, ang tao ay nagiging stressed o frustrated hindi dahil sa totoong nangyayari, kundi dahil sa iniisip niyang dapat nangyayari. Halimbawa, na-delay ang meeting mo o hindi umayon sa plano mo ang kaibigan mo. Agad kang naiirita o nasasaktan kung hahayaan mo ang isip mo na maglaro sa sana, kung pwede lang. Palaging may kulang, palaging may hindi tama, palaging may frustration. Ang Stoic ay iba ang approach. Hindi niya pinipilit na maging iba ang sitwasyon. Tinatanggap niya ang totoong estado ng mundo. Pero hindi ibig sabihin na passive siya. Ang pagtanggap sa realidad ay nagbibigay sa iyo ng kalinawan. Kapag malinaw sa iyo ang totoong nangyayari, mas madali kang makakagawa ng tamang hakbang. Hindi mo nasasayang ang oras sa pag-i-imagine ng perfect scenario na hindi naman mangyayari. Relatable to sa araw-araw. Halimbawa, sa trabaho, may project na sablay ang resulta. Kung puro pantasya ang iniisip mo, kung sana ginawa ko ito, kung sana ginawa nila yon, palaging may frustration at guilt. Pero kung tatanggapin mo ang nangyari, malalaman mo kung ano ang kaya mong gawin ngayon para ayusin o ma-improve ito. At mas kontrolado mo ang emotions mo. Sa personal na buhay, ganun din. Minsan, gusto mo sana na maging perfect ang relasyon. Pero ang reality, may tao na hindi kaya o hindi kayang magbago. Kapag tinanggap mo ang reality, hindi mo na ini-stress ang sarili mo sa hindi mo kontrolado. Ang focus mo ay kung paano ka magiging maayos sa kabila ng sitwasyon, hindi sa pagsisisi o pangarap na mali. Ang pagtanggap sa realidad, sa Stoic mindset, ay parang paghawak sa manibela ng bangka sa gitna ng bagyo. Hindi mo mapipigilan ng ulan o alon, pero kapag tinanggap mo kung nasaan ka at kung ano ang sitwasyon, mas malinaw ang daan mo at mas maayos ang galaw mo. Ito ang nagbibigay ng tunay na kalayaan at kapayapaan. Hindi dahil perpekto ang mundo, kundi dahil hindi ka nakulong sa pantasya o sa hindi totoong inaasahan. Number 7, huwag mong hayaang ang pera o papuri ang magdikta ng halaga mo. Madalas kasi sa mundo natin, sinusukat ng iba ang sarili nila sa kung magkano ang pera nila o kung gaano karami ang papuring natatanggap nila. Kapag mataas ang likes sa social media, parang instant validation na tama ka. Kapag may bonus o promotion, bigla mong nararamdaman na mas mahalaga ka. Pero ang totoo, hindi yun sukatan ng tunay mong halaga. Ang Stoic ay nakakaalam na ang halaga mo ay hindi nakadepende sa opinyon ng iba o sa dami ng material na bagay na nasa paligid mo. Hindi ka nagiging mas mabuti o mas masama dahil sa kung ano ang hawak mo sa wallet o kung ilang taong nag-a-admire sa'yo. Sa halip, nakatuon siya sa kung paano mo ginagamit ang sarili mong kakayahan. Paano ka nagdadala ng prinsipyo sa buhay at paano mo pinapahalagahan ang integridad mo. Isipin mo na lang, kung palaging kailangan mo ng papuri para lang maramdaman mong may halaga ka, bawat salita o kilos ng ibang tao ay may kapangyarihang guluhin ang loob mo. Pag may pumuna o may hindi ka aya-ayang komento, agad kang madidismaya o masisira ang mood mo. Pero kung alam mo sa sarili mo ang tunay na sukatan mo ay kung sino ka sa sarili mo, hindi ka basta matitinag. Hindi ka nagiging dependent sa papuri at hindi ka rin natitinag kapag may pumuna. Kapag natutunan mo itong mindset, mas nagiging malaya ka. Ang pera at papuri ay nagiging bonus lang, hindi requirement. Kaya kahit simpleng pamumuhay o kahit hindi ka palaging kinikilala ng iba, alam mo na may steady na core sa loob mo. At yun ang totoong halaga mo. Ang Stoic ay nakaka-enjoy sa simpleng tagumpay, sa maliit na accomplishment o sa mabuting gawa nang hindi naghihintay ng palakpak. At kapag ganito ang mindset mo, mas malinaw ang focus mo sa kung ano talaga ang mahalaga. Ang prinsipyo mo, ang karakter mo, at ang inner peace mo. Number 8, alamin mo kung ano ang mahalaga sa'yo. Kapag malinaw sa'yo kung ano talaga ang mahalaga sa'yo, bigla lang naging madali ang mga desisyon sa buhay. Para kang may mental compass na hindi basta natitinag ng opinyon ng iba o ng gulo sa paligid. Isipin mo, ilang beses ka na bang na-stress, na-frustrate, o nagalit dahil sa maliit na bagay na hindi naman talaga importante sa'yo? Kung alam mo ang tunay na halaga mo, hindi ka basta-basta maapektuhan ng mga ganitong sitwasyon. Halimbawa, baka mahalaga sa'yo ang kapayapaan sa pamilya, ang respeto ng mga kaibigan, o ang personal growth mo. Kapag malinaw ito, kahit may magbato ng insulto o may mang-insulto sa'yo online, makakaisip ka agad, okay, hindi ito makakaapekto sa kung ano ang tunay na mahalaga sa akin. Hindi mo kailangang ipaglaban ang lahat. Pipiliin mo lang ang laban na may saysay.
mas magiging focus ka rin sa kung saan mo dapat ilagay ang oras at enerhiya mo. Madalas kasi, nauubos tayo sa mga bagay na hindi naman nakakatulong sa atin. Gulo sa trabaho, chismis, social media drama. Pero kapag alam mo kung ano ang pinakamahalaga, magiging mas maingat ka kung saan mo ilalagay ang oras mo. Hindi mo na ito tinatanggap na default na stress o pressure. Nagiging conscious choice na kung saan ka magpo-focus. At ang pinakamagandang bahagi, kapag alam mo ang halaga mo, mas confident ka sa sarili mo. Hindi mo na kailangan ng validation ng iba para patunayan ang sarili mo. Ang bawat hakbang mo, bawat desisyon mo, nakabase sa prinsipyo at sa kung ano ang totoo sa'yo. Para itong pagtahak sa landas mo ng may malinaw na ilaw. Kahit madilim sa paligid, alam mo kung saan ka pupunta. Number 9, huwag kang lumaban sa mga bagay na hindi mo kayang baguhin. Alam mo yung pakiramdam na parang lahat ng ginagawa mo, wala ring epekto. Parang sinusubukan mong itulak ang pader gamit ang isang kamay. Stress, pagod, at frustration lang ang natitira sa huli. Yan ang nangyayari kapag lumalaban ka sa mga bagay na hindi mo kayang kontrolin. Maraming tao ang nag-aaksaya ng oras at enerhiya sa mga sitwasyon na wala silang kapangyarihan. Halimbawa, baka iniisip mo kung ano ang iniisip ng iba tungkol sa'yo. O kaya ay gustong baguhin ang ugali ng isang tao kahit paulit-ulit mo na silang kausapin o pilitin. Ang katotohanan, hindi mo kayang baguhin ang isip o damdamin ng ibang tao. Kapag sinusubukan mong pilitin, natitiyak lang na mas nasasaktan ka at mas napapagal ang loob mo. Ang Stoic ay natutong makita ang linya sa pagitan ng kaya niyang kontrolin at hindi niya kayang kontrolin. Kaya imbis na labanan ng mga bagay na wala sa kamay niya, ginagamit niya ang enerhiya niya sa mga bagay na may epekto siya. Halimbawa, sa halip na magalit sa traffic, iniisip niya kung paano gagawin ang biyahe ng mas maayos. Sa halip na mag-alala sa opinyon ng iba, inuna niyang ayusin ang sarili niyang kilos at reaksyon. Kapag natutunan mong bitawan ang mga bagay na hindi mo kayang baguhin, para bang biglang naging magaan ang katawan mo. Hindi ka na binibigat ng galit, puot o pagkabigo. Mas malinaw ang isip mo, mas maayos ang desisyon mo, at mas tahimik ang puso mo. Parang sinabi ng Stoic, huwag mong aksayahin ang enerhiya mo sa gulo ng mundo. Gamitin mo ito para sa sarili mong paglago. Hindi ito nangangahulugang mananatiling pasibo ka. Hindi rin ibig sabihin basta ka na lang susuko sa lahat. Ibig sabihin lang, pipiliin mong lumaban sa tamang laban. Kaya mas nakatuon ka sa kung paano ka magiging mas mabuti, mas kalmado, at mas matatag kaysa magpaka-busy sa mga bagay na hindi mo kontrolado. Kapag naiintindihan mo ito, makakaramdam ka ng kapayapaan na hindi mo mararamdaman kung lagi kang nakikipagbuno sa mga bagay na hindi mo kayang baguhin. At sa huli, mas madali mo nang mapapahalagahan ang mga bagay na totoong mahalaga sa'yo. Number 10, sanayin ang sarili sa pagkawala. Isa sa pinakamahirap matutunan sa buhay ay ang tanggapin na may mga bagay na hindi permanente. Lahat ng tao, yaman at karanasan ay pansamantala lang. Sa umpisa, parang unfair ito. Bakit kailangan mong sanayin ang sarili sa ideya ng pagkawala? Pero isipin mo, kapag handa ka, hindi ka basta-basta masisira kahit mawalan ka ng mahal sa buhay. Kahit mawalan ka ng trabaho o oportunidad. Hindi ito para maging manhid ka sa sakit, kundi para magkaroon ka ng malalim na tibay sa loob. Parang nag-iimba ka ng enerhiya sa sarili mo. Halimbawa, nawalan ka ng kaibigan o relasyon. Kung hindi mo inihanda ang sarili sa posibilidad na ito, pwede kang masyadong madala ng galit, lungkot o pagkalito. Pero kung sanay ka, ang damdamin mo ay hindi ganun kalakas na makakontrol sa'yo. Sa halip, makakapanatili ka ng malinaw na isip at mapapanatili mo ang dignidad mo. Hindi rin ibig sabihin na kailangan mong iwasan ang pagmamahal o attachment. Ang Stoic mindset dito ay mahalin mo pero wag mong gawing lahat-lahat ang lahat ng bagay sa buhay mo. Mahal mo man ang isang tao o bagay, handa ka sa posibilidad na mawala ito. Parang nag-e-exercise ka ng puso at isip. Sa bawat araw, pinapalakas mo ang kakayahan mong mag-release ng attachment. Hindi dahil gusto mo, kundi dahil alam mong yun ang natural na daloy ng buhay. Kapag sanay ka sa pagkawala, mas nagiging malaya ka rin. Hindi ka basta-basta nababaliw sa takot na mawala ang isang bagay. Nakakapag-focus ka sa kung ano ang kaya mong gawin ngayon, sa halip na palaging mag-alala sa hindi mo kontrolado. At mas nakakagaan ang buhay dahil natutunan mong ang happiness mo ay hindi nakadepende sa mga panlabas na bagay,
kundi sa kung paano ka nagre-respond sa mga ito. Sa madaling salita, ang sanayin ng sarili sa pagkawala ay hindi simpleng pag-accept ng trauma. Ito ay pagsasanay ng puso at isip para maging resilient at kalmado sa kahit anong pagbabago o pagkawala. Parang fitness lang ito, pero para sa emosyon at katauhan mo. Habang lumalakas ka sa ganitong mindset, mas nagiging hindi matitinag ang loob mo sa kahit anong unos ng buhay. Number 11, manatiling kalmado sa kaguluhan. Habang ang mundo sa paligid mo ay nagkakagulo, may mga tao na para bang hinahatak ng emosyon, galit at stress sa bawat sitwasyon. Pero ang stoic, sa gitna ng gulo, nananatiling kalmado. Hindi ibig sabihin na manhid siya o walang pakialam. Kabaligtaran, mas malinaw ang isip niya dahil hindi siya basta-basta natitinag. Isipin mo ito, nasa traffic ka, puno ng honking at sigawan sa kalsada. May mga tao pang nag-aaway sa tabi-tabi. Normal lang na magalit o ma-stress, di ba? Pero kung pipiliin mong huminga ng malalim, mag-focus sa kung anong kaya mong kontrolin, biglang may space ka sa isip mo. Hindi ka na basta-basta natatabunan ng tensyon. Sa halip na sumama sa init ng galit ng iba, nakakakita ka ng mas malinaw na solusyon. Baka pwede kang mag-patience, baguhin ang ruta, o kahit simpleng umalis sa sitwasyon. Ang pagiging kalmado sa kaguluhan ay parang pagkakaroon ng superpower na hindi nila makikita o maaabot. Habang ang iba ay nagkakagulo at nakakalito, ikaw ay nakatayo pa rin sa gitna, matatag at maayos ang isip. At ito rin ang dahilan kung bakit mas madaling magdesisyon ang isang stoic sa oras ng problema. Dahil hindi nadadala ng damdamin, nakikita niya ang totoong nangyayari at ang tamang hakbang na dapat gawin. Kapag nasanay ka sa ganitong mindset, makikita mo rin na kahit sa trabaho, sa relasyon, o kahit sa simpleng araw-araw na stress, mas hindi ka nadadala. Parang may invisible shield ka na umaharang sa toxic vibes at tensyon ng iba. Hindi mo na kailangan mag-react sa bawat maliit na bagay. Kaya mas marami kang enerhiya para sa mga bagay na talagang mahalaga. Ang sekreto? Practice. Kailangan mo lang magsanay. Kahit simpleng breathing exercises o pagmumuni-muni sa loob ng ilang minuto araw-araw. Unti-unti, magiging natural sa'yo ang manatiling kalmado kahit sa pinakakaot na sitwasyon. Sa halip na ang mundo ang kontrolin ng emosyon mo, ikaw ang may kontrol. At yan ang tunay na kapangyarihan ng stoic. Number 12, huwag mong hayaan ang galit na kontrolin ka. Alam mo yung pakiramdam na biglang sumabog ang galit mo sa isang tao? Parang hindi mo na kayang kontrolin ang sarili mo. At halos gusto mo na lang sumigaw o bumato ng mga salita. Normal yan. Pero dito pumapasok ang tinatawag na stoic mindset. Ang galit, sa stoic perspective, ay parang apoy. Pwede kang painitin ito o pwede rin itong sunugin ka mula sa loob. Kapag hinayaan mo lang na dalhin ka ng galit, parang nag-iwan ka ng remote control sa ibang tao para i-operate ang damdamin mo. Bawat salita, bawat kilos mo, hindi mo na alam kung sa tama o sa mali na pupunta. Pero kapag natutunan mong huminto sandali bago tumugon, may space ka para pumili. Hindi mo na lang basta nararamdaman ang galit. Nakikita mo kung saan ito nanggagaling at kung paano mo ito haharapin. Isa pang bagay, sa totoong buhay, madalas hindi ang taong problema, kundi yung interpretasyon mo sa ginagawa niya. Halimbawa, may nanginsulto sa'yo sa trabaho o sa social media. Ang una mong instinct ay magalit. Pero sandali lang at isipin mo, ano ba talaga ang ibig sabihin nito? Worth it ba na pabayaan kung sirain ito ang araw ko? Dito mo na ipapakita ang kapangyarihan mo. Sa halip na hayaan ang galit na diktahan ang kilos mo, pinipili mong maging kalmado at maayos ang response. Ang magandang parte, habang natututo kang kontrolin ang galit, hindi mo lang pinoprotektahan ang sarili mo. Pinoprotektahan mo rin ang relasyon mo sa iba, ang focus mo sa trabaho, at higit sa lahat, ang kapayapaan sa isip mo. Kasi isipin mo, sino ba ang mas nagiging apektado sa galit mo? Kayo pareho. Pero higit sa lahat, ang sarili mo. Sa huli, ang stoic approach sa galit ay hindi tungkol sa pagiging manhid o puro passive. Ito ay tungkol sa pagsasanay sa sarili na pumili kung kailan at paano ka magre-react. Parang training lang. Bawat pagkakataon na hindi ka pinadala ng galit, mas tumitibay ka, mas nagiging malaya ka sa emosyon, at mas nakakakontrol ka sa buhay mo.